Yes, good morning, church. Palapahan natin ang Panginoon. Are you blessed? Indeed, we are the reason kung bakit po binigay ng Panginoon ang kanyang buhay. And tayo po talaga ang pinakamamahal ng Diyos. Amen. Yun ang may pinakamalakas yung palakpak para sa Panginoon. Hindi po para sa akin yan, para sa Panginoon. And of course, we would like to thank our praise and worship team. Salamat sa panguna ni Kuya Albert for that song. It was written and sung by David Miss. Kung na-miss niyo po yung song, pwede niyo balik-balikan. Yan. Si David Miss, alam ko kapanahunan namin yan. So it was released, I think, 1980s pa. The song, We Are The Reason. Tagal na, no? So, do the math. Ilang taon na ang We Are The Reason? Tama po ba? 44 years na? Tama ba? 2024, di ba? Parang, hindi ba kayo nagugulat ba kayo sa mathematics ko? Grabe, pero yung mensahe po, hindi nagbabago. Indeed, God is so good. Nagbinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Are you blessed today, mga kapatid? Sige nga po, batiin ninyo yung mga katabi ninyo. Happy Sunday. Iyon. Napakabuti pa ng Panginoon. Amen. At sa mga kaibigan po natin who's watching online, we welcome you. This is Solution Grace Church at kami po ay located sa Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So if you want to join us every Sunday, kami po ay mananambahan every 9:30 in the morning. So church, salamat po for joining us today. At dalayan ko po kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating pinag-uusapan, please paki-share yung ating broadcast and even po sa mga narito sa online, on-site, ay kung meron kayong mga kamag-anakan na naniniwala kayo na kinakailangan po nila makapakinig ng salita ng Panginoon, please paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon, mas malawak pang naaabot natin. Amen. Pwede po bang ngitian ninyo ang bawat isa? Kasi masarap kayo nakikita nakasmile eh. Di ba? Di ba? Kapag anak ng Diyos, lagi nakasmile. Ganyan po talaga ang default mode natin mga mananampalataya. Hindi po uso sa atin nakasimangot. Bakit kasi simangot? May nasabi na ba akong masama? Wala pa naman, di ba? At wala po akong sasabihin na masama hanggang mamaya. Amen. So church, my name is Laverne Duhot sa mga nanonood po sa atin online. At masaya po kami makasama kayo ngayon. And of course, ating mga kasama dito sa church, masaya kami na every Sunday kayo po nakaka-fellowship namin. Pero bitin pong every Sunday. Kaya po, come Thursday, that's March 28, we'll be having a special worship service po dito. Mayroon din po tayong film showing. So, kung kayo po available, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Wala namang pasok noon di ba? Meron ba pumapasok ng Monday, Thursday? Wala naman So, please join us. May fellowship din po tayo dito. At magdadala ng maraming chichirya si Kuya Gio on that day. Amen. At saka si attorney, no? Hintayin natin si attorney. Attorney, hinintay ka natin ni Kuya Gio at hinintay ka namin. Salamat ng marami. Sige po. Habang tayo po naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, ay pag-usapan natin ang kanyang kabutihan. Amen? Church, let's pray po muna. Aming Diyos, once again, we thank you. Napakagandang pagkakataon at panahon na kami po ay nagtitipon-tipon sa iyong sambahan. Kung saan ay patuloy mong pagyamanin at pamanghain ang aming kaluluwa sa aming mga pag-uusapan na ituturo mo sa amin ang yaman ng inyong salita. At mula po dito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya, itutuwid mo, Panginoon, aming mga maling kaisipan, palalawakin mo ang aming kaalaman, ugnay kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, use me as your mouthpiece at maging malinaw ko pong maipahayag at mailahad ang mensahe na naisin mo ipabatid at ipahatid sa amin sa umaga pong ito. We thank you so much, Father. We thank you also, Holy Spirit, for guiding us and leading us sa lahat ng katotohanan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming tinatanggap na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And today, it's Palm Sunday. Alam natin na pinagdiriwang at ginugunita ng Kristyanismo ang araw ng Palaspas. Kanina ay habang umiikot po kami
Yung hindi ko alam kung anong purpose yung nagbebenta ng palaspas. Gumit na doon sa sasakyan namin. Munti ko pang munti ko siya masagi eh. Pero napakabuti ng Panginoon. Mas mainam po na maintindihan natin ano ba talaga yung ating ginugunita sa mga araw na darating. At alam niyo po, gaya po ng Kapaskuhan, I believe na napaka-importante po ng Semana Santa. Kasi pangkaraniwan, pag araw ng Pasko, masyado nating ginagawang bongacious yung araw, which is of course, I believe, importante pong araw ng Pasko. Dahil ito po ay binibigyan natin ng tuon ang pagsilang na ating Panginoon. Kasama po ito sa Gospel. The Gospel of Jesus Christ is all about His birth, His sacrifices, His death, and of course, His resurrection. So, ibig sabihin, sa akin pong pag-estima at sa akin pong pananaw, even po yung ngayong Sunday na ito, bigyan natin ng masigabong pagsalubong at paggunita ang kamatayan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po namatay ang ating Panginoon, saan po kaya tayo dadamputin? Nagulayan. Saan tayo pupulutin? Na okrahan o kangkungan o ampalayahan? Hindi ko alam bakit kangkungan lang talaga binibigyan ng tuon kung tayo po ay hindi po talaga tinubos ng Panginoon. Isipin niyo po, ang Panginoong Hesukristo, alam na maraming tao siya po ay mabuting tao. Kasi siya po ay Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao. Jesus is fully God and at the same time, fully man. Pero kung sakasakali pong hindi namatay ang ating Panginoon Hesukristo, anong mangyayari sa atin? Wala. Saan po tayo dadamputin? Sa walang hanggang kamatayan. And so today, pag-uusapan po natin, sa dinami-dami po ng magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, ano po yung 7 bagay na dapat natin bigyan ng tuon at pansin? Kung bakit po kinailangan pang mamatay na ating Panginoong Hesukristo. At ang atin pong message for today, it's entitled, Why did Jesus have to die on the cross? Napatanong po ba kayo? Once upon a time, bakit nga ba kinailangan pa ng Panginoong Hesukristo na mamatay sa krus ng Kalbaryo? And that is our question for today. Nasasagutin po sa ating mga pag-uusapan sa umaga po ito sa biyaya ng Panginoon. Bakit kinailangan pang mamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Ano-ano ang magagandang naidulot nito sa buhay ko at sa buhay mo? Alam niyo po, pag tumitingin po ang Diyos mula po sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang kaharian, sa kalangitan, 3 tao lamang po ang nakikita niya. 3 uri ng tao. Ang mga Hudyo, ang mga Hentil, at ang sambahan ng Diyos. Ulitin ko po bagaman napakarami pong lahi na meron po dito sa ating mundo. Pero pag minamasdan po tayo ng Diyos, 3 uri lamang po ng tao, mga Hudyo. Ito po yung mga Hudyo, bansang pinili ng Diyos. Sino naman yung mga Hentil? Sila yung mga taong hindi Hudyo. Chinese, Russian, Amerikano, Japanese, even po yung mga Kapampangan, hindi po mga Hudyo yan. So pag hindi po kayo Hudyo, ang tawag sa atin ng mga Gentile. And then, yung third group, it's the Church of God. Sino po itong Church of God? Kalipunan po ito ng mga Hudyo at mga Hentil na naglagak ng kanilang pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So tayo po yung church. Ecclesia, the called out ones. Tayo po yung tinawag ng Diyos kabilang sa kanyang kawan. So blessed po tayo. Amen. Kaya pag sinabing church, ikaw yun, kapatid. Hindi po yung building. Amen? We are the ecclesia, the church. Tinatawag natin, iglesia. The called out ones, tinawag tayo ng Diyos. Isipin mo, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, tinawag ka bilang maging bahagi ng kanyang sambahan. So once again, ilan po yung nakikita ng Diyos mula sa kanyang perspective pag minamasdan po niya ang tao? 3 uri lamang po, according to 1 Corinthians 10:32. Give no offense either to the Jews or to the Greeks. Yung Greeks dito ay Gentiles or to the Church of God. So tayo po mga Hentil, o kung meron mga kakilala mga Hudyo na naglagak ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, sila po ay minamasdan ng Diyos bilang Church of God. Amen. At lagi ko po pinapaalala sa ating church, at kung kayo po ay isang mananampalataya, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ngayon ay kabilang na sa kanyang ecclesia. Tinawag ka ng Diyos. You are now part of a universal church.
Pero bilang mananampalataya, you need to have a local church. Hindi pwedeng pakalat-kalat po kayo kung saan ka lang pupunta dito sa simbahang ito, o kaya lilipat ka na naman sa kabila. Kasi naalala ko nung araw, pag Semana Santa, may bisita iglesia. Hindi po maganda sa mga mananampalataya yun, yung every Sunday bumibisita ka sa ibang iglesia. Dito naman ako next Sunday. Dito naman ako next Sunday. Hindi po. You need to have a local church. Kasi po bilang part po tayo ng Universal Church, ang atin pong chief shepherd si Jesus. Pero sa isang local church, meron po mga tinalagang under shepherds. Ano po, sino po yung mga under shepherds? Mga pastor. Ang mga pastor po itinalaga ng Diyos para alagaan at pakainin ang mga tupa ng salita ng Panginoon. Amen. And so today, bilang inyo pong, bilang itinalaga ng Diyos, bilang inyong under shepherd, papakainin ko po kayo ng nananaga ng salita ng Panginoon. Kayo po ba excited na? Ba't parang hindi naman halata? Amen? So ngayon po alamin natin, bakit nga ba kinailangan pang mamatay na ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at ano-ano po magagandang naidulot nito sa atin bilang mga tao, bilang mga individual, bilang mga Kristiyano. Alam niyo po kung hindi po namatay ang ating Panginoong Jesucristo at nanatili po siyang mabuti lamang na tao. Once again, si Jesus po is fully man and fully God. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Isipin mo, isang Diyos, hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Kasi hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Kinailangan niya hubarin ang kanyang pagka-Diyos upang abutin tayo sa ating mundo at angkinin ng kasalanan ko at kasalanan mo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kung hindi po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala pong maliligtas. Wala pong makakarating sa kinaroroonan ng Ama. Because John 14:6 tells us, Jesus said to him, I am the way. Yung the po dito, it's a definite article. So ibig sabihin, wala nang iba pang pamamaraan. Nag-iisa lang. It's only Jesus. Kaya po nakalagay dito, I am the way. Napansin niyo po yung word na the? It's a definite article. Hindi sinabing, I am one of the ways. Hindi po. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So sa pag-aaral po natin ito, alamin po natin yung 7 mga benefits na meron tayo bilang mga naglagak na ating pananampalataya kay Kristo. At dalayan ko rin po, para po sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, makita po natin kung gaano kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoon na kung saan atin pong gugunitain this coming Friday. So wala pa mang Friday, ay inaalam na po natin ngayon. Sa dinami-dami po ng mga benefits na meron po na inilaan sa atin ng Diyos. Alamin natin yung 7 lang kasi hindi kakayanin na ating panahon. Amen? So kung hindi po namatay ang ating Panginoong Hesukristo, wala pong pagkakataon sa sino man na makakarating sa piling ng Diyos. Because once again, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So alamin po natin ang katotohanan ito. Dahil bakit po sa pamagitan lamang po niya maliligtas ang tao. Nagpadala po ang Diyos ng kanyang kordero. Di ba, inaawit natin ito sa mga simbahan, kordero ng Diyos na nag-aalis. Yung song na yun, medyo mali. Actually, hindi medyo mali talaga. Kasi yung song na yun, hindi na po nag-aalis. Nag-alis na siya ng kasalanan. At gusto ko rin pong ituwid, mga kapatid, this is good news. Kapag kayo po'y lumapit sa Panginoon at nag-repent, pag sinabing repent, nagpalit ng isipan. Pag sinabing nagpalit ng isipan, yung word po kasi na repentance, it's metanoia in Greek. Meta, change. Noia, mind. At napagtanto mo, na-realize mo na, ako'y isang makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. That's repentance. So, napagtanto mo na, kailangan ko ng tagapagligtas. So, pag ginawa po natin yun, maliligtas tayo. Dahil tumawag tayo sa Panginoon at kinilala natin siya. So, alamin natin, kung hindi po naparito ang Panginoon at nanatili lamang po siyang minamasdan ng tao at gagayahin, wala po talaga makakarating sa Diyos Ama. Bakit kinailangan pong mamatay na ating Panginoon? Naghatid po ang Diyos sa atin ng kanyang kordero according to John chapter 1 verse 29. So this is the first point na gusto ko pong ipaalam sa inyo, na buti na lang kinailangan pong mamatay na ating Panginoon because inilaan po ng Diyos sa atin ng kanyang bugtong na anak
bilang ating kordero. Jesus as the Lamb of God. Let's read John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Now, ito po yung gusto kong iwasto. Kapag lumapit po kayo sa Panginoon, nagkaroon kayo ng repentance, metanoia, hindi po kayo papatawarin sa inyong mga kasalanan. That's wrong. Yung pong kapatawaran, available na 2,000 years ago pa. So, ibig sabihin, matagal na kayong pinatawad ng Panginoon. The thing is, hindi nyo nararanasan yung kapatawaran dahil hindi kayo lumalapit sa Panginoon. Parang ganito po yung magandang illustration. Nagluto si Ate Maisa ng pansit. It's inclusive for everyone. Now, ito po ay inilaan niya sa sino man na gustong kumain. Pero pag tinanggihan po yung pansit, hindi nila po malalasahan yung sarap ng pansit. Ganon din po yung forgiveness. It's inclusive. Ang kaligtasan po, inclusive. Hindi po siya exclusive. It's for everyone. Ngayon, pag tinanggihan mo yung kaligtasan, hindi mo tinikman. Hindi po kayo kabilang. Hindi nyo mararanasan. Ganon din po yung kapatawaran ng Panginoon. Kaya hindi po tama na kapag lumapit kayo sa Panginoon, papatawarin kayo, matagal na pong inilaan ng Diyos ang kanyang kapatawaran through His Son, Jesus. Ephesians 1 verse 7. In Him, we have redemption. So don't try to have it. We have redemption. Paano? Through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So available na yung kapatawaran. Matagal na. All you have to do, ang papel natin, recipient lang tayo. Just have to believe it and then receive it and then say, "Thank you, Lord, for your forgiveness." Kaya po mali yung sinasabi ng marami po mga katuruan ng mga relihiyon. Pag lumapit ka sa Diyos, papatawarin ka. Hindi po. Matagal ka ng pinatawad. Pag lumapit ka at kinilala mo siya, nagkaroon ka ng repentance, metanoia, mararanasan mo na yung kagandahan at nananaga ng kapatawaran ng Diyos. So, ibig sabihin, 2,000 years ago, available na po ang kapatawaran. Bakit? Kasi po, inilaan na po ng Diyos ang kanyang kordero. Hindi po nag-aalis ng kasalanan ng kordero. Nag-alis na. Kaya po yung song na kordero ng Diyos na nag-aalis, it's wrong. Na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung sumunod na linya doon, mali rin. Maawa ka, Hindi po naawa sa inyo ang Diyos. Kaya po tayo pinatawad at tinanggal po ang ating mga kasalanan dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. And that is good news. Kung ako po ay pinakasalan ni misis ko, na aking ex-GF, dahil naawa lang siya sa akin, ang sakit nun. Di ba? Kaya niya ako pinakasalan, napatunayan ko mahal na mahal ako ng misis ko. Pangit ho na apelido ko eh. Ganda na apelido niya, Maranan eh, pinagpalit sa Dukot. Well, actually, apelido po namin is French talaga. Kasi pangalan ko French eh, Laverne Ducroix. So, kumakatawa naman si Tita Lorna. Bilyaman to eh, maganda apelido eh. Pero napatunayan, pero, napatunayan ko, mahal ako ng aking misis. Bakit? Pinagpalit niya, talagang pinangatawanan niya, siya si Mrs. Dukot. Pero hindi po namin pinapractice yun. Kami po'y binago na ng Panginoon. Amen. Actually, yung Dukot nga, sabi ko, may nagsabi sa akin, alam niyo ba, Pastor, ang apelido niyo ay biblical. Dukot. Bakit Dukot? Dual cut. Parang Bible, salita ng Panginoon. Masagit pa sa two-edged sword. Kaya dual cut eh. Dukot. Dukot. Yan ang apelido na yan. Amen, di ba? So, napakabuti ng Panginoon. Talagang tayo po ay tinubos niya, hindi po dahil siya'y naawa sa atin, kundi dahil tayo po yung mahal na mahal. Alam niyo po ba yung John 3:16, "For God so loved the world." Pwede namang ilagay na lang na banal na spirito doon, "For God loved the world." It's okay. Pero ba't nilagay pa yung so? Ano pa may ibig sabihin ng so? Intensity. Ano ibig sabihin ng so? Sobra. For God so loved you. Hindi ka lang basta mahal ng Diyos, He loved you. Bakit past tense? Kasi pinatunayan na po niya yung kanyang pagmamahal sa krus ng Kalbaryo. It happened already 2,000 years ago. But still, God loves you today and He will love you forevermore. Amen. Parapaan natin ang Panginoon. Diba? So, umpisa pa lang, busog na tayo. So, Jesus was given by Abba, His Father, as,
Kordero, the Lamb of God. Now, tingnan po natin yung verse na ito. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Napakaganda po ng talatang ito. Take note of the word sin. Hindi po siya sins. Pag nagbabasa kayo ng Bible, mapapatanong kayo, bakit nga ba sin? Singular form po, hindi po siya plural. Now, ito pong sin na to, hanapin natin. Pag tinanggal po ito, and Jesus was successful, at tinanggal po niya yung kasalanan ito, kasi itong sin na ito, pag nanatili sa tao, ito po magdadala sa kanya sa walang hanggang kamatayan. Sa wikang Griego po, meron pong prominenteng salita ang sin. At alam ko po, narinig nyo na po ito, but for those people na first time po na umattend sa ating church, gusto ko po ipaalam po sa inyo, because really this is important. Yung mga salitang kasalanan, sa Tagalog kasi pag sinabi natin kasalanan, yung panggagancho, pagnanakaw, ano pa ba? Pambababae, panlalalaki, pag-inom, pagnanakaw, yan ang mga kasalanan, verb, pandiwa sa Tagalog. Yun lang ang alam natin. Pero sa wikang Griego, kung bakit po isinulat ang New Testament in Greek, napakayaman ng Greek. So alamin natin ano yung two Greek words for sin. The first one is hamartia. Come on, say this with me. Hamartia. Or hamartia. Pwede naman. So madaling tandaan, no? Parang John and Marcia. Hamartia. Hamartia. It's the noun, sinful nature. Ito po yung kasalanan na minana natin kay Adan. Dahil po sila ni Eve. Actually, si Eve ang unang kumain ng ipinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy. Pagkatapos niyang kainin, gano'n naman kayo mga babae. Titikman niyo muna at yung natitira, ibibigay kay Adan. Gano'n ang naranasan namin. At ang sisi ng kasalanan sa aming mga lalaki. Because of Adam's sin, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, namana po ng lahat ng sangkatauhan ng kasalanan. So that's sinful nature. That's noun. Sa Tagalog ay pangalan. Hamartia. The second Greek word for sin, it's hamartano. Ano yung hamartano? It's the sinful acts, the sinful deeds, such as pagnanakaw, pagsasinungaling, yan, di ba? Ano pa bang mga kasalanan? Pandurukot, yung kasalanan po yan. Huwag niyong ginagawa yan. It's the verb. So, let's go back to John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ano po kayang sin ang tinutukoy na ito na tinanggal ng kordero ng Diyos? Was it hamartia or hamartano? Was it the noun, the sin na minana natin kay Adan? O ito pong sinful acts na hamartano? What do you think? Mga nanonood sa atin online, pakilagay po sa inyong comment section. Importante po ito because sin lang po ang tinanggal ng Panginoong Hesukristo. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Because pag nanatili po yung kasalanan ito sa sino mang tao, ito po ang magdadala sa kanya sa walang hanggang kamatayan, which is of course hell. Pag nanatili po itong kasalanan ito, naku, wala ka ng pag-asa. Pag inabutan ka ng kamatayan, tiyak, doon ka sa lugar ng walang hanggang pagdurusa at kamatayan. So alamin natin, the next day, John saw Jesus coming toward him, sabi ng John 1:29, and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So what do you think? It's the sin. It's hamartia. Sinful nature. Buti na lang. Kasi pag nasa inyo po ang sinful nature, wala kayong magagawa kundi mag-produce ng sinful acts, which is hamartano. Amen? Para pong dito kunwari sa ating church, marami mga bahay, nakakita sila ng anay. It's a type of hamartano. Pinapatay nila yung anay. Hindi mauubos ang anay. Dapat patayin mo yung hamartia that typifies yung nanay na anay. Para pag namatay yung nanay, hindi na siya magpuproduce ng marami pang anay. See? Are you getting this, church? So, ang ginawa ng Panginoon, napakatalino niya. Doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinawi niya, winakasan na po niya yung sin, hamartia. The sinful nature. Para hindi na po makapag-produce ng marami pang sinful deeds at sinful acts. Hindi ba napakahusay ng Diyos? Pero marami po ngayon sa relihiyon, nakatuon tayo doon sa sinful acts. Hindi mawawala yan. Pag nanatili po ang sinful nature sa inyo, dahil hindi kayo born again, hindi po talaga mauubusan ng paggawa ng kasalanan ng isang tao. So kapag meron pong isang tao na hindi pa born again, huwag kayo nagdududa, nagugulat, bakit napakasama mo? Kaya siya masama because yung sinful nature nananatili po sa kanya pa rin. Nakuha niyo po iyon? Amen?
Sa book of Romans po, one time lang binanggit, I think once or twice lang binanggit yung word na hamartano. Mas marami pong pagkakataon, 43 times if I'm not mistaken, yung word na hamartia. Now let me give you ito pong mga passages. Kasi sa Tagalog, sa English, hindi natin nalalaman kung hamartano or hamartia, di ba? So let me give you these verses. What then shall we say? Sabi ng Romans 6:15. Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. Now, tingnan niyo po dito yung sin. It's hamartano. Magkakasala ka pa ba? Gagawa ka pa ba ng kasalanan? Because we are not under law but under grace? Certainly not. Now, sinagot po siya ng verses 22 till 23. But now, having been set free from what? Hamartia. Bilang born-again Christian, nawalan na po yung ating hamartia dahil tayo po ay kinilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung pong hamartia, yung sinful nature, kasama pong ipinako, namatay, at inilibing ni Kristo. Amen? So, patay na yon. Kaya po, but now having been set free, pinalaya na tayo dito sa hamartia, and having become slaves of God. Before, nung nananatili po yung hamartia sa inyong mga espiritu, slaves po tayo ng sin. But today, we are slaves of God, slaves of righteousness. You have your fruit to holiness and the end everlasting life. Kaya po, ang tunay na mananampalataya, hindi po yan nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Kaya mapapaisip kayo, kung kayo po, sinasabi niyo, born again kayo, pero na-observe mo, parang hindi ako tumitino Parang pasama ako ng pasama. Well, the thing is, mukhang nasa inyo pa rin po yung hamartia. Pero kung kayo po isang tunay na mananampalataya, ano po yung pinaka-ebidensya natin? Nagbabago yung buhay natin. Sabi ng talata, let's go back to Romans 6:22. You have your fruit to holiness and the end everlasting life. Remember 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Old things, yung lumang pagkatao, sinful, have passed away. Behold, all things have become new. So ito yung ebidensya, paano tayo nagbabago? Kasi nasa inyo po ang banal na spirito. Wala na yung hamartia. Of course, we sin, we fail, we fall, pero hindi po kayo nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Nandidiri na tayo sa kasalanan. Di ba before, nung hindi pa tayo born again, pag tayo po yung napapalakad at may pumapaswitch sa'yo, tagay pare. Di ba? Talaga namang kinikilig pa tayo. Talagang sobrang excited natin. Parang hinihila ka nung mga kainuman mo. Pero ngayon, pag tinatawag ka, wala nang desire. It's because the Holy Spirit indwelling your born-again spirit. Tuloy po natin pagbasa, verse 23. For the wages of sin, see, ito lamang po yung kasalanan na maghahatid sa tao sa impyerno. Pag nanatili. For the wages of hamartia is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ito lamang po yung sin na pag nanatili sa tao, magdadala sa kanya sa impyerno. Ito lang yung nag-iisang yan. But praise God, since binigay ng Diyos ang kanyang kordero, kaya po nagdiriwang tayo. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, winakasan na po niya itong sin na ito, which is hamartia. Nang sa gayon, hindi lamang po tayong maligtas mula sa walang hanggang kamatayan ng impyerno, kundi makarating pa sa buhay na walang hanggan. Tayo rin po inililigtas ng Diyos sa paggawa ng kamalian. Kasi po, pag gumagawa tayo ng kamalian, may consequences po yun. Amen. Amen, church? Amen. So yun po, ang una nating punto. Buti na lang ay tuluyan na pong inalis ng kordero ng Diyos na si Jesus ang ating kasalanan. Ano po yun Singular. Hamartia. At kapag nawala na po yung hamartia sa ating espiritong patay, magkakaroon po ito ng pagkabuhay na maguli. Kaya po yung banal na espiritu ng Diyos, kaya po nabuhay na maguli yung ating espiritu, nananahan na sa yung espiritu. Kaya ang tawag po sa atin ay born again Christian. Ano po yung na-born again sa atin? Hindi po yung ating katawan, hindi yung ating kaluluwa. Ang na-born again po sa atin yung ating espiritu. And that's why the Holy Spirit indwelling now, you're born again spirit. At nagpuproduce na po ito ng holiness, righteousness, because the Holy Spirit indwelling your born again spirit. Pero kapag nanatili po yung hamartia sa inyo, hindi po yan magpuproduce ng kabutihan talaga. Kaya huwag kayong magugulat. Bakit kaya meron akong kapatid, meron akong kaibigan, napakasama nito. Huwag nyo na husgahan. Bigyan nyo na ng salita ng Panginoon, patanggapin nyo sa Panginoon. Hindi yung hinuhusgahan natin, napakasama mo.
Tapos sinasabihan pa natin ng iba, simba ka pa ng simba. Ako po okay lang, magsimba lang sila ng magsimba, makakarinig sila ng salita ng Panginoon. Amen? So wala pong condemnation sa atin. Kung meron kayo nakikita mga kakilala yung parang hindi nagbabago, pag-pray po natin. And then, yung buhay natin maging buhay na patutuo para mapaisip sila. Bakit siya iba mamuhay? Ako iba. So makikita sa atin yung kaibahan bilang mananampalataya. Amen? Search. So number 1, Jesus, the Lamb of God. Buti na lang ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Amen. So paano po tayong tinubos na ating Panginoon through His blood? Amen. Alam niyo po, on the night of the Passover, sa panahon po ng mga Israelita, na sila po ay nasa ilalim po ng Abrahamic Covenant, sabi ng Diyos through Moses, kapag kayo ay, ito po yung bisperas na sila pipapalayayan na mula sa Ehipto. Sabi ng Diyos, magpahid kayo ng dugo ng mga tupa on the doorpost yung itaas, and on the lintel. Ibaba, it's a picture of the cross. Pag dumaan, nag-pass over yung angel of death, hindi kayo makakasama, hindi mamamatay yung mga firstborn. Now, bakit? Dahil ba mababait ang mga Israelita? Dahil ba pinili sila? No, it's because of the blood. Tayo po, mga kapatid, because of Jesus' blood, ang ganda po ng mga nangyari sa ating benefits. Nilalagpasan tayo ng mga masasamang bagay. Why? Because of the blood of Christ. Same thing that happened doon po sa panahon ng mga Israelita nung sila po ay nasa Ehipto pa. Mamaya po pagyayamanin natin ang mga katotohanan ito. Number 2 na po tayo. Jesus destroyed Satan through His death on the cross. So ano naman po ang ibig sabihin nito? At buti na lang namatay ang Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Hebrews 2:14, "And as much then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shed in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is the devil." Sa pamagitan po ng kamatayan na ating Panginoon Hesukristo, this is really good news. Pinatay na po niya si Satanas. Winasak na niya yung kanyang kapangyarihan na pumatay. Para kanino? Sa ating mga mananampalataya. Wow, this is really good news. Alam niyo po ibig sabihin nito? Marami po hindi nakakaunawa ng Hebrews 2:14. Kung mapapansin niyo, may mga tao kayong kakilala marahil o nababasa sa dyaryo o sa internet, ang lakas ng katawan, maya-maya biglang patay. Ito po ang walang benepisyo po sa kaligtasan, ang mga taong walang relasyon sa Panginoon. Pag sinabi natin kaligtasan, hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos mula sa walang hanggang kamatayan at dadalhin sa langit. Hindi po. Kabilang po dito yung ating everyday protection. Kaya nga po, huwag niyo po iti-take for granted yung protection ng Panginoon. Lagi po ninyo tatanggapin yan. May mga tao po sa iyo, kaya po tayo nagkakaroon po ng evangelism, may Bible study online. It's because we want people to get saved. Gusto natin makarinig sila ng salita ng Panginoon. Bakit? Kapag ang tao po yung wala pong relasyon sa Panginoon, pansinin niyo po, nabasa niyo ito, kamakailan lang, napakalakas, napakayaman, pero maya-maya, sabi nila, kinuha na siya ng Diyos. Now, question, talaga bang ang Diyos ang kumuha sa kanya? O yung kalaban ng Diyos? Una po sa lahat, I'll be giving you this wonderful and good news. Hindi po kumukuha ng buhay ang Diyos. Ang business po ng Diyos, magbigay ng buhay. He is not in the ministry of or in the business of taking lives. Hindi po. Ang kumukuha po ng buhay sa Satanas. Napapagpalit natin eh. Minsan nga kasama po yung mga mananampalataya. Sabi po ng John 10 verse 10a, "For the thief does not come except, may word na except. Ito lamang pong trabaho ng kalaban, ng dyablo. To steal, kill, and destroy." Hindi po kumukuha ng buhay ang Diyos. Ang trabaho po niya, sabi ng Hebrews 6:14, "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you." Sabi pa ng John 10 verse 10b, anong sabi doon? "Naparito ako, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly." Pero most of the time, pinagpapalit natin yung assignment nila. Pag may namamatay, kinuha na ng Diyos yan. Hindi po. Trabaho ng dyablo yun. Na pag wala kayong relasyon sa Panginoon, anytime, pag napagtripang kayo ng kalaban, alam niyo naman si Satanas, very na yan eh. Meron na siyang PhD. Alam niyo yung PhD? Permanent head damage. Kasi, di ba, niyurakan na siya, winasak na siya sa krus ng Kalbaryo. Dinurog na yung ulo niya eh. Kaya, flip na si Satanas. Pag nakita niya ang isang tao, pinagtripan niya, hindi ko masyadong nagagamit yung tao, to kunin ko na kaya ang buhay niya. It's possible. Pero sa ating mga mananampalataya,
ito pong mabuting balita. Dahil po sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, winasak na rin po niya siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Protektado tayo, mga kapatid. Wow! Kasama po sa protection yon. You have to believe it. Paano, pastor, yung kakilala kong Christian bigla nasagasaan? Huwag niyong problemahan yun. Di ko rin alam. Ang alam ko lang pangako sa atin ng Hebrews 2:14. Amen. So, huwag kayong maniniwala, tanggalin niyo sa inyong isipan ang Diyos kumukuha ng buhay. Hindi po pwede. Ang business po niya is to give us life and have it more abundantly. So, bago kayo umalis ng bahay, never take for granted yung protection ng Panginoon. You pray. Bakit po tayo nagpipray? Ina-acknowledge natin, Lord, thank you na ako po'y protektado mula sa anumang sakuna, aksidente at trahedya sa buhay. Even po ang inyong mga anak. Pray for them. Napaka-freak na po ni Satanas. Pero ito po mabuting balita. Tayo po mga mananampalataya. Wala na pong kapangyarihan. Siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Nakantiin po tayo. Amen. So buti na lang namatay po ang ating Panginoon. Is this good news, church? Amen. Talaga, ba't parang kayong bibiktimahin ni Satanas? Hindi po kayo bibiktimahin. Wala na siyang kapangyarihan sa inyo. And this is really good news. Amen. Amen. So mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Number 3, the new covenant of pure grace was established upon Christ's death on the cross. So ang bagong kasunduan po ng purong biyaya ay naitatag, hindi po sa kanyang kapanganakan. Ito po inaitatag sa kanyang kamatayan. Kaya po mainam po na talagang ginugunita at sineselebrate natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Pag binuksan kasi natin ng Bible, nagsisimula ang New Testament sa birth ni Jesus. But the truth is, the new covenant of pure grace was established upon His death. Bakit? Kasi po kinakailangan po talaga ng dugo. At sa kamatayan din po na ating Panginoon Hesukristo, pinawi na po, winakasan na yung lumang kasunduan ng kautusan. Remember last Sunday, pinag-usapan natin yung cross. Yung cross po ni Jesus, it's the dividing line of human history. Before the cross, ang mga Israelita po, at ilang mga Kristiyano rin, nagpapasailalim sila sa lumang kasunduan ng kautusan. Kung saan hindi po ito kagandahan. But after the cross, something phenomenal happened. Because after the cross, dahil po sa dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, itinatag na po yung bagong kasunduan ng purong biyaya. Now, ano pong kaibahan nito sa isa't isa? Tingnan po natin bakit kinailangan po mamatay ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil hindi po maisa sa katuparan ang bagong kasunduan kapag walang dugo. Naalala niyo po kung meron kayong mga lolo na ipapamamanahan kayo ng kayamanan? Pag sinabi niyo kay lolo na buhay pa, lolo, kukunin ko na yung kayamanan ko sa inyo. As if you are telling your lolo, mamatay na po kayo. Di ba? Kasi hindi mai-enforce yung testamento, hindi mai-enforce yung testator yung kanyang kayamanan na ibigay sa kanyang pagmamanahan pag buhay pa siya. Na-enforce po ang kayamanan pag patay na siya. So kung meron kayong mga lolo, huwag niyo munang hihingin. Kasi sinasabi niyo sa kanila, lo, mamatay ka na. Masakit yun sa lolo. Di ba? Kagaya nung prodigal son, nung sinabi niya sa tatay niya, kunin ko na yung kayamanan ko. Sinasabi niya sa tatay niya, tay, mamatay ka na. Ngayon, buti na lang namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil na-enforce na po, nagkaroon na ng kapangyarihan na maitatag na yung bagong kasunduan ng purong biyaya. Basahin po natin Hebrews 8:13. Kasi ang lumang kasunduan po ng kautusan, ito po ay wala ng bisa at wala ng saysay. Nakuha niyo po iyon? Bagaman marami po mga Kristiyano sa ngayon still, narito po sa lumang kasunduan ng kautusan. The Old Law-Keeping Covenant. Samantala, ang Old Law-Keeping Covenant po was exclusively given to the Jewish people. Hindi tayo kasama dito. Ngayon, sa panahon po natin sa ngayon, because of what Jesus did on the cross, namatay po siya, wala na pong kabuluhan itong Old Law-Keeping Covenant. For example, dati po nagtatrabaho kayo sa Jollibee. Tapos lumipat kayo ng McDo. Yung po bang kontrata ninyo sa Jollibee, pwede nyo gamitin sa McDo? Hindi, di ba? Kasi ikaw ay empleyado na ng McDonald's. So, bibago ka ng kontrata. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. Hindi na po makasaysayan yung lumang kasunduan. Why? Because Hebrews 8:13 tells us, when God speaks of a new covenant, He makes the first one, referring to the old law-keeping covenant, obsolete. Gumagamit ba kayo ng mga bagay na obsolete? Kung bibigyan ko po kayo ng cellphone,
iPhone 15, 1 terabyte, fully paid, o 5110 na Nokia? Anong tatanggapin mo? Syempre Nokia. Grabe. Anong klaseng tao ka? Di ba? Mapapaisip ka. Pero natatawa tayo Pero maraming Kristyano pa rin po. They still, nandun pa rin sila sa Nokia 5110. Sa konteksto ng pananampalataya. Samantalang obsolete na po. Let's continue reading. Pag sinabing becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old, it's ready to disappear. Now, buti na lang namatay po ating Panginoon because upon His death, the new covenant of free grace was established. Hebrews 8, 9 na tayo, chapter 9, verses 16 to 17. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. So buti na lang namatay ang Panginoon Jesucristo para ma-enforce na, maitatag na yung bagong kasunduan. So ibig sabihin yung lumang kasunduan ng kautusan, it's obsolete, annulled na. Wala nang saysay. Verse 17 tayo. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. So kung hindi po namatay ang ating Panginoon Jesucristo, mananatili po ang mga Hudyo sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. At marami pong mga tao pa rin, mga Kristiyano, mananatili po sa lumang kasunduan ng kautusan. Pero buti na lang, ay hindi po nangyari yun. Now, kung bakit po kinailangan gumawa ng bagong covenant or kasunduan ng Diyos, ito po yung tinatawag na New Covenant of Free Grace. Una, ito po ay para po sa kapakinabangan ng mga Hudyo. Para sila po ay makita po nila ang beauty ng bagong kasunduan ng biyaya. Ng purong biyaya. Amen. Alam niyo po sa lumang kasunduan ng kautusan, pag nagkakasala po sila, kailangan nilang mag-offer ng animal sacrifice para takpan ng kanilang mga kasalanan. So, nauubusan sila ng mga hayop. Pag wala silang pera, pwede silang mag-alay ng ibon. O kaya naman bulls and goats. Mahal po iyon. And then, ang hirap noon. Sa panahon po natin sa ngayon, hindi ka pwedeng magpasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan. Bakit? Pag nagkakasala po ba kayo dito, meron ba nag-aalay dito ng kambing, ng tupa? Sa inyong mga hardin, sa likod ng bahay ninyo? Meron ba kayong kakilala naghahandog ng tupa? Sa kasalanan po natin sa harapan ng Diyos, hindi pwede rin yung sorry lang. Apology, hindi po. The Lord provided us a lamb, Jesus, that through His blood, we were forgiven. Kaya po hindi natin ginagawa, pero maraming Christians na sa lumang kasunduan ng kautusan. Ang tanong ko nga sa kanila, nag-aalay ba kayo ng mga bulls and goats sa inyong sa likod ng bahay ninyo? Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi matatakpan ang inyong kasalanan. But praise God, God provided us a lamb, who is Jesus Himself. That through His blood, we were forgiven. So hindi na natin kailangan po ng dugo ng mga hayop. Amen. So, buti na lang, inilaan po ng Diyos ito dahil may kamalian po doon sa First Covenant, referring to the old law-keeping covenant. Tingnan po natin ito, no? Ang mga hentil, di ba kanina pinag-usapan natin, pag binamasdan tayo ng Diyos, 3 uri lang ng tao, Hudyo, hentil, at sambahan ng Diyos. Ang mga hentil po kagaya natin, we were never part of a covenant. Sa 6 na covenants, actually 7 covenants po meron. Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Davidic, Mosaic. Hindi po kabilang dito ang hentil. But finally, when God gave His Son, ibinigay na po sa atin yung tinatawag na, ang tawag po nito sa mga Hudyo, the New Covenant of Pure Grace, because meron silang Old Covenant. Sa atin po, we call it Messianic Covenant, the final covenant. Which is of course, si Jesus po yung Messiah dito. Basahin po natin bilang patunay na hindi tayo kabilang sa anumang covenant. But kabilang lang po tayo dito sa final covenant, which is the Messianic covenant. That at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise. So hindi tayo kabilang talaga sa mga covenants. Having no hope and without God in the world. Verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off, been brought near by the blood of Christ. So tayo po'y napalapit sa Diyos through what? Through His blood. So buti na lang, namatay po ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil marami pong mamamatay sa lumang kasunduan ng kautusan. Napakahirap po nitong kasunduan na ito. Alam niyo po ba, bilang mananampalataya, dapat po alam natin at least
three major covenants. Yung three major covenants, yung Abrahamic covenant, it's a foretaste of grace, patikim ng biyaya. Ang Abrahamic covenant po, FYI, ito po ay puro biyaya lang. Sabi ng Diyos kay Abraham, ang sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Pero ang sino mang sumumpa sa inyo, isusumpa ko. So ibig sabihin si Abraham sa kanyang kapanahunan, even yung kanyang anak na si Isaac, kahit gumagawa sila ng masama, bless sila ng Diyos because that was their covenant before God. Pero pagdating po ng mga Israelita, nung sila po ay nasa paanan ng Mount Sinai, sabi ng mga Israelita, yabang ng mga tao eh. Sabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos, huwag niya kami i-bless based on His goodness, but based on our goodness. So sabi ng Diyos, okay, kung ayaw niyo nang manatili sa covenant ni Abraham, I'll be giving you a new covenant. And this is now the Mosaic covenant at ibinigay po ng Diyos yung 10 Commandments. So ilan po yung 10 Commandments, mga kapatid? Sister Jackie, ilan ang 10 Commandments? 10? Galing, oh! Diba? Pero hindi lang po 10 na binigay ng Diyos sa Israel. Meron pong tinatawag na Levitical laws. Ilan ang Levitical laws? 603. So pag inada po yung 603 plus 10, that's 613. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. So hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Levitical law sa 10 Commandments. Dapat sabay po itong ginagawa. Meron bang gumagawa nun sa atin? Wala. So, buti na lang. Wala tayo sa ilalim ng lumang kasunduan because pag hindi po kayo nakasunod, ay talaga naman, sabi po ng Deuteronomy 11 verse 27. Ito muna tayo. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. Pero pag hindi kayo nakasunod, the curse if you do not obey. Now, bakit po kailangan palitan po ng Diyos ang lumang kasunduan ng kautusan? Because He found fault with the Jewish people. Sabi ng Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, kung wala daw po itong pagkakamali, hindi po sa panig ng Diyos, kasi tapat naman ng Diyos eh. Pag hindi sila nakasunod, may kasamang sumpa. Pero sabi ng Diyos, pag nakasunod kayo, pagpapalain ko kayo. Ang hindi po nakasunod, tao, mga Israelita. So, tuloy po natin pagbasa. Then, no place would have been sought for a second. So kung okay na yung lumang kasunduan ng kautusan, hindi na niya ibibigay yung bagong kasunduan ng biyaya. Pero ang dami pong kamalian ng mga tao na mamatay po ang mga Israelita because of sin. Sa hindi nila pagsunod. And that's why, sa panahon po ni Moses, nung ibinigay pong kautusan after 1,500 years, ibinigay na po ang New Covenant of Pure Grace. Pansinin niyo po sa typology, sa mga anak ni Abraham, yung pong law, ito po ay kumakatawan, nagsasalarawan sa kanyang firstborn. Sino yung firstborn ni Abraham? Si Ishmael. Alam mo, ang tanda ni Ishmael kay Isaac, 15 years. After 15 years, isinilang si Isaac, which was, siya po yung son of grace. Sa panahon po ni Moses, after 1,500 years silang nasa loob ng kautusan, ibinigay na po si Jesus, who is a type of Isaac. Galing, ano? So, nung ibinigay na po si Jesus, yung covenant po na ito ay tinatawag nating full or pure grace. Bakit? Tayo po ay blessed today, hindi po dahil tayo po ay masunurin o mabait. We are blessed today because Jesus is good and He is obedient. Wow! Kaya po napakaganda ng covenant natin. Pastor, pagpapalain pala ako ni Lord kahit gumawa ako ng kasalanan. Hindi gagawa na lang ako ng kasalanan. Kung ganyan po ang mindset ninyo, mukhang hindi pa kayo mananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya, ang nature po natin, hindi na gumawa ng kasalanan. Because God's goodness will lead us to repentance. The more na alam mong, napakabuti ng Diyos, despite sa aking pagkukulang, sa aking pagkakamali, pinagpapala niya pa rin ako because we are now under grace. Hindi ka gagawa ng kasalanan. Ang iniisip mo, paano mo mapapapurihan ng Diyos because He is so good. Amen, church? So today, ito po ang ating kinalalagyan. We are blessed because of His grace, because of Jesus' obedience. Kaya po ang tawag dito ay grace. Undeserved. Lord, hindi ako deserving. Kaya nga grace. Hindi po ito based on your merits. Kaya po unmerited favor.
Hindi po ito based sa inyong goodness or whatever. Kaya po ito tinatawag na unearned favor. Wala kang iniambag, pero pinagpapala ka. Hindi ka karapat na. This is grace, mga kapatid. Galing, ano? Now, maisingit ko lang po ito, ano? Ang Diyos natin napakabuti. Pag wala kang iniambag, pagpapalain ka niya, that is grace. Undeserved favor. Unearned favor, unmerited favor. Pero pag may pinapagawa sa iyo si Lord at ginawa mo, may gantimpala ka pa. Iba po ang grace, iba po ang grace sa reward. Wow! Wala po makakatakas na ginawa mong kabutihan sa Diyos. Ganun po kabuti ang Diyos. So nakita niyo na po ang kaibahan. Abrahamic covenant, foretaste of grace. Kahit po anong gawin nilang kalokohan, bless sila ng Diyos. This is true. Kahit po yung anak niya si Isaac gumawa siya ng kabuktutan, pinagpala pa rin siya ng Diyos. Yung mga gumawa na hindi mabuti sa kanila, yun po ang muntik na isumpa ng Diyos. Pero under the Mosaic covenant, pag sila po yung nakasunod, pinagpapala sila. Pero pag hindi sila nakasunod, namamatay sila. At pag binasa niyo po yung mga sumpa ng kautusan, pag hindi sila nakasunod, it's found in Deuteronomy 28 verses 15 until 68. Nandun lahat nakasulat yung sumpa. 53 curses, if I'm not mistaken. Dami nun. Sa ilalim ng Old Covenant. Pero tayo po ngayon, we belong to the New Covenant of pure grace because of Christ's death on the cross. Buti na lang namatay ang Panginoon. At naitatag po itong covenant na ito. Kahit na ikaw ay sumunod, hindi ka makasunod sa Diyos, you are still blessed. Naku, lover, delikado mong binabanggit yan. Magwawalwal ang mga tao. Hindi po. Ang tunay na mananampalataya, ang kabutihan ng Diyos na maghahatid sa atin sa tunay na pagbabago. Amen. Amen. Wala kang magagawa That's the gospel Kaya nga siya mabuting balita Kaya nga po nakararamdaman mo, bakit ganun? Sinigawan ko kanina yung misis ko. Inaway ko pero binibless pa rin ako ni Lord. Ang tawag dito ay undeserved favor. Biglang hinawakan ni Sister Jackie si Brother Makoy. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Pero bakit ganun, Lord? Binibless mo pa rin yung asawa ko kasi nga, that is favor. Now, the more na nakikita mo, Lord, kahit na nagkakamali ako, pinagpapala mo pa rin ako. Di ba natutunaw yung puso mo sa kabutihan ng Diyos? Hindi ko na po ulitin. Hindi ko na sisigawan si Mrs. Di ba? Baligtad po ba yun? Inunahan ka lang ni Sister Jackie, di ba? Hindi nag-agree. Amen, amen. So, tingnan niyo po ito yung mga talatang ito. Once again, James chapter 2, verse 10, for whoever keeps the whole law, but stumbles in one point, he has become guilty of breaking all of it. Ito po hindi kagandahan sa old law-keeping covenant. Grabe, isa lang ang mali mo, you are guilty of all. Now, 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So, ang lakas ng kasalanan is in the law. Amen? Kasi po kung walang kautusan, walang kasalanan. Romans 4:15, because the law brings about wrath. For where there is no law, there is no transgression. Amen? Let me give you an illustration. Halimbawa po, dito sa ating kwarto, walang kwarto dito. Isa lang kwarto natin. Pero walang nangyayari. Wala kayong ginagawa. Walang anything. Pero next Sunday, pagdating nyo, meron ng mga division ito. 7 kwarto. Tapos nakita nyo sa isang kwarto nakasulat, huwag nyong papasukin. Bawal. Anong maglalaro sa isipan mo? Ano kaya meron doon sa kwartong yun? Di ba? Pero nung wala yun, wala naman kayo iniisip. At sigurado ko, pag alis namin dito, papasukin mo yung kwartong yun. Di ba? Because, sabi po once again in Romans 4:15, because the law brings about wrath. For where there is no law, there is no transgression. Amen, church? Okay, uutusan ko po kayo. I'll be giving you a law. Pikit po kayo. Huwag kayong mag-iisip ng litsyong manok. Dilat. Anong naisip nyo? Kasi nga may kautusan. Ako, ibabase natin yung lumang kasunduan ng kautusan. Nagkasala na kayo. May kasama ng sumpa yun. So ngayon, ma-appreciate natin, Lord, thank you. Buti na lang namatay kayo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung nananatili kayo sa lumang kasunduan ng kautusan, ang dami nating kasalanan. Hindi tayo makakarating ng langit. But praise God, buti na lang, inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Amen and amen. Romans 3:20, therefore by the deeds of the law,
established by the deeds of the law. Sa inyo pong pagsunod sa kautusan, sabi ng talata, no flesh will be justified in God's sight. Hindi kayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pagsunod ninyo sa kautusan because the law, that is not the gospel. Tuloy po natin pagbasa. For by the law is the knowledge of sin. So the more po kayong conscious about the law, lalo po napapagyaman sa inyong kasalanan. Today, under the new covenant of free grace, sino nang gumigiya sa atin? It's not the law. It's the Holy Spirit Himself. Under the law, kaya kayo hindi nagkakasala kasi natatakot kayo. Di ba? Pag wala na kautusan, di gagawa na kayo ng masama. Pero today po, under the new covenant of grace, bakit hindi tayo gumagawa ng masama? Believing the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. So, ang gumigiya sa atin ngayon, yung banal na spirito. Before, under the old law-keeping covenant, kaya hindi ka nakikiapid, una sa lahat, pwedeng walang gusto makiapid sa'yo. Ikalawa, wala kang budget makiapid. Ikatlo, natatakot ka, baka mahuli ka ni misis mo. Ikaapat, paparusahan ka ng Diyos. Di ba? But under the new covenant of free grace, bakit hindi ka nakikiapid? Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos at mahal na mahal mo asawa mo. Oh, sino gumigiya doon? Ang banal na spirito. Kaya po, mas superior po ang new covenant of free grace sa old law-keeping covenant. And the new covenant of free grace was established upon the death of Christ on the cross. Kaya po tayo ngayon, malaya tayo. We are no longer slaves of sin, but we are slaves of God's righteousness. Dahil po sa kamatayan ni Kristo. Amen? Ang galing, ano? Purihin po natin ang Panginoon. So paano na nga po kaya kung hindi po namatay ang Panginoong Hesukristo? Paano na mangyayari sa atin at paano na rin po sa mga Hudyo? Tingnan po natin ito, ha. Hebrews 8:8-9. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with the fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. So sabi ng Panginoon, darating ang panahon at dumating na yung panahon that I will make a new covenant, bagong kasunduan. Now, ang kasunduan ito, sabi po ng talata, because they did not, yung they dito, the Israelites, did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. Amen. So let's go back to verse 9. Dito po tayo. Not according to the covenant. Sabi niya, gagawa ko ng bagong covenant, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. So gagawa siya ng bagong kasunduan. So hindi na po ito yung lumang kasunduan kasi gagawa nga siya ng bago. Now tingnan pa natin yung verse 10. Still with chapter 8 ng Hebrews. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws, take note of the laws, in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Inulit po ito ng author ng Hebrews sa verse 16 ng chapter 10. This is the covenant that I will make with them after those days. Yung them dito ay tayo na po ito kabilang ng mga hentil. Says the Lord, I will put my laws, take note, laws. Alam niyo pong kinukote dito ng author ng Hebrews ay Jeremiah 31:33. So Jeremiah 31:33, sabi po ng talata, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my law. Dito po, law. Napansin niyo bakit law? Whenever you read the Bible, bakit ganun? Nagkamali ba ang Diyos? Parang hindi consistent ang Bible. Bakit yung isa, sabi ng Jeremiah 31:33, law? Bakit pagdating sa Hebrews 8 verse 10 and Hebrews 10 verse 16, laws? Because, tignan po muna natin ang kaibahan nila sa isa't isa, ha? I will put my law, that's Jeremiah 31:33. Kinote po ito ng author ng Hebrews. At sinulat niya sa Hebrews 8 verse 10 at saka sa 10 verse 16, I will put my laws. Anong kaibahan? Yung pong Jeremiah 31:33 speaks of the old law-keeping covenant. It speaks of the Torah. Law. Referring to the old law-keeping covenant. Kasama po dun yung 10 Commandments. Pero this time, meron na pong bagong kasunduan. Meron ng bagong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan. New commandments under the new covenant of free grace. Now, tingnan po natin. Bakit po ginawa ito ng author ng Hebrews?
This is the answer. Because the author is distinguishing between the Old Covenant law, ano po yun? The Ten Commandments plus the Levitical law. Ang tawag natin doon ay law, walang S, singular. Which is the Torah. Referred to in the singular. And the New Covenant laws with the S of belief in Jesus, which refers to the New Covenant commandments. So ibig sabihin, binamanampalataya, dahil po sa kamatayan ni Jesucristo, we are no longer under law. So ibig sabihin, hindi na po tayo napapasailalim pa sa lumang kasunduan ng kautusan. Dahil po, sabi ng Hebrews 8:13, once again, ito po ay pasuuna. Wala nang saysay, wala nang bisa. Okay? May bago na pong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan. Okay? At punta po kayo sa susunod na mga Sundays, i-discuss natin ito. Mahaba po yun, pero dito muna tayo for now. Now, tingnan po natin. Sabi ng Hebrews 8:13, when God speaks of a new covenant, is it Old Covenant or a New Covenant? New Covenant. He makes the first one obsolete. So, kaya po kinakailangan ng bagong kasunduan, New Covenant, pasuuna yung lumang kasunduan. Now, pag sinabing New Commandment, ito na yung bagong commandment ni Jesus. This is after the cross. A new commandment I give to you. Now, ano bang binigay ni Jesus sa atin? Old commandment or new commandment? Ito ba referring to the Ten Commandments, church? Hindi kayo sure. I'm giving you passages upon passages. Tingnan niyo po ito. A new commandment, sabi ni Jesus. I give to you that you love one another as I have loved you. That you also love one another. Now, tingnan niyo po ito. A new commandment. Hindi po siya old commandment. New commandment. Dahil hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang tapayan. Masisira yung alak. Hindi ka rin pwedeng maglagay ng lumang alak sa bagong tapayan. Sayang naman yung alak. Naalala niyo yung kanta ni Gary Granada? Meron bang, kalimutan ko yung song na yun Maglalagay ka ba ng bagong alak sa lumang tapayan? Hindi pwede yun. Dapat yung bagong alak sa bagong tapayan. Yun ang dikit doon. Hindi po ba? Now, tingnan natin, ano yung bagong commandment na ito? Sa Greek, because the New Testament was written in Greek, tingnan po natin yung word na commandment dito. It's entole. Sabihin niyo po, entole. It's a prescription, something such as a recommendation. Yun po ang kaibahan niya sa Old Law-Keeping Covenant. Ang Old Law-Keeping Covenant or commandments, kailangan mong gawin. Pag hindi mo sinunod, may kasamang sumpa. But under the New Covenant of pure grace, meron na pong bagong commandment ang ating Panginoon. It's a prescription, recommendation. It's up to you to do it or not. Wala pong condemnation. Nakita niyo po yung kaibahan? Entole. Prescription, something such as a recommendation. The action of laying down authoritative rules or directions. Sabi ng Panginoon, ito yung aking recommendation. I give to you that you love one another. Now, paano tayo magmamahalan? Meron siyang peg. Alam niyo yung peg? Sa Tagalog, baboy? Hindi. Peg, hugot. Ano yung paghuhugutan natin? Peg, ano yung paghuhugutan natin? Ano yung paggagayahan natin? Sabi ni Jesus, as I have loved you. So, paano tayo magmamahal sa isa't isa under the New Covenant? Ang ating modelo, ang ating paghuhugutan, kung paano tayo minahal ni Kristo. So, it's a recommendation. Ngayon, hindi na siya mabagsik. Wow, it's entole. It's a recommendation. Love one another. Lord, paano? As I have loved you. So, meron na bang bagong commandments under the New Covenant of Grace? Yes. Kasi sinasabi ng iba, later on pag-uusapan natin sa church, hindi, Laverne, yung 10 Commandments, ginawa na lang 2. Later on po, sa mga susunod na Sunday, sa April pag-uusapan natin. Hindi po iyon. Kasi kung yun pa rin po ang susundin natin, akala ko ba obsolete na yun? It doesn't make sense. So this is now the new commandments under the new covenant. Love one another as I have loved you. Ang linaw po, a new commandment. Tuloy po natin. 1 John 3:23, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Yung commandment po dito, once again, it's entole. Recommendation. Amen. Mahirap bang magmahal? Kapag alam mo, mahal na mahal ka ni Kristo, mahirap bang magmahal? Hindi po. Di ba parang ganito lang yan eh. Kapag meron po nagbigay sa inyo ng maraming pagpapala,
Di ba tayo dito, pag binibigyan tayo nila Ate Maisa, nila Kuya Gio, na maraming soft drinks, ano ginagawa mo? Iniinom mo ba mag-isa yun? Hindi, pinamimigay natin yun because alam mong, sagana mong tinanggap, sagana mo rin ipinamimigay sa iba. Amen, church? As I have loved you, love one another. Amen. Now, let me give you po ito. Under the old law-keeping covenant, ang kapatawaran ganito rin po. Magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. But under the new covenant of free grace, after the cross, sabi ng Panginoon, forgive one another as I have forgiven you. Nagpapatawaran na po tayo because believing kung gaano tayo pinatawad ni Kristo. Malaki kaibahan yun. Kasi po yung old law-keeping covenant, magpatawad ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka papatawarin ng Diyos Ama. Pero pag nagpatawad ka, papatawarin ka. May ano yun? May sense of condemnation. But under the new covenant of free grace, forgive as Christ has forgiven you. Ganun din po ito. Love one another as I have loved you. Wow! Ito ang kaibahan nito. Amen. So buti na lang po na matay ating Panginoon Hesukristo dahil sa Kanya pong kamatayan, ibinigay na po ang bagong mga kautusan. Amen. I pray na kayo po ay naliliwanagan sa ating pinag-usapan. Dito na tayo sa number 4. Naku, mukhang hindi ko yata matatapos lahat itong 7. If Jesus had not died, the Old Testament saints will stay in paradise. Ito po dapat malinaw sa atin to because marami po mga kakilala natin pag namamatay, nilalagay natin sa Facebook. Dinala na siya ng Diyos sa paraiso. Now, tingnan po natin ito. Buti na lang, namatay po ang Panginoon. Kasi kung hindi po namatay ang Panginoon, wala pong mga nanampalataya kay Yahweh na makakarating sa langit. Okay? Now, kung mababasa niyo po sa inyong mga Biblia, yung words na Sheol at saka Hades, yung pong word na Sheol and Hades, yung Sheol, it's a Hebrew term for a terminal for the departed ones. Ito po yung pinaglalagyan ng mga taong namamatay. It's a Hebrew word. Ang Greek word naman po nito ay Hades. Okay? Under the old law-keeping covenant, pag sinabi ko under the old law-keeping covenant, hindi pa po nangyayari yung cross. Kapag ang tao po noon ay namamatay, ang kanila pong pinaglalagyan ay Hades or Sheol. It's a terminal for the departed ones. Yung mga tao pong hindi naniniwala kay Yahweh in those days, inilalagay po sila doon sa kabilang panig ng Sheol o Hades. Kasi po ang Hades o Sheol ay nahahati po sa dalawang compartments. Hell at yung kabilang side ay paradise, also known as Abraham's bosom. Okay? Parehas po ito. Ang naghihiwalay lang sa kanila ay chasm or bangin. Naalala niyo po nung namatay si Lazarus at saka yung rich man? Di ba? Itong rich man, mayaman siya, sanay siya nag-uutos. Naghihirap siya doon sa hell, inuutusan pa niya si Amang Abraham. Sabi niya, utusan mo yung si Lazarus na idip yung kanyang finger para magkaroon siya ng tubig. So bakit sila nakikita doon? Kasi po, nandun sila doon sa Sheol. Pero magkabilang panig, magkahiwalay sila. Sabi ni Amang Abraham, hindi pwede pumunta si Lazarus dyan dahil may bangin. Okay? Now, anong beauty? Ano po ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon? Sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, dito muna pala tayo. Yung mga hindi nanampalataya kay Yahweh and before the cross, nag-stay po sila sa hell. Okay? Nakuha niyo po ito, church? And then yung mga nanampalataya kay Yahweh at sila po'y tinubos ng mga dugo ng hayop, pansamantala po ito, sila po ay dinala sa Abraham's bosom, also known as paradise. Di ba yung namatay sa cross si Jesus, kasama niya yung isang magnanakaw? Sasama kita sa paraiso. So ngayon, bakit sila nananatili sa paraiso? Because sila po'y tinubos lamang ng dugo ng mga hayop. Wala po itong kapangyarihan, wala siyang everlasting power para magtubos. Tingnan po muna natin ito. Walang kakayahan po ang mga dugo ng hayop. Hebrews 10 verse 4. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Tinatakpan lang. So nung namatay po si Kristo Jesus, yung kanya pong dugo, kaya sa kanya kamatayan, bumaba po siya sa Sheol. Hindi niya pinuntahan yung mga nasa impyerno, wala nang pag-asa yun eh. Ang pinuntahan niya, yung mga nanampalataya kay Yahweh at sila po'y tinubos ng dugo ng mga hayop. Ngayon, pwede na po silang dalhin sa langit because of His blood. Nakuha niyo po? Kaya po ngayon sa paraiso, wala pong mananampalataya ni Yahweh sa paraiso.
sinama na ng Panginoon sa langit. Okay? Nakuha niyo po yan? Malinaw, church? Hebrews 9:15. And for this reason, Jesus is the mediator of the new covenant by means of death sa kanyang kamatayan, for the redemption of the transgressions under the first covenant, referring to the old law-keeping covenant. So yung dugo po ni Kristo ay meron ding efficacy, may kapangyarihan para din po dalhin ng mga naunang mga kapatid natin, itong tawag natin dito, the Old Testament saints, dalhin po sa piling ng Diyos because of His blood. Okay, church? Now, kung hindi po namatay ang Panginoon, mananatili po sila doon. Sila David, sino pa bang? Si Elijah kasi na-rapture eh. Mga Old Testament saints. Si Moses nga, mukhang hindi alam ang kasaysayan ni Moses eh. Amen. Galing ano? So, yun po ang nangyari. Buti na lang. Kaya po, wala na pong paraiso sa ngayon. So, dinala sila because of the blood of Jesus. Napaka-effective po nito. Dito tayo number 5. If Jesus had not come to die on the cross, we wouldn't experience God's awesome grace. Amen. Marahil nasa ilalim din po tayo. Although hindi tayo kabilang sa lumang kasunduan ng kautusan, mananatili tayo sa pagsunod sa kautusan. Now, pag hindi kayo nakasunod sa kautusan, may sumpa. Hindi po masarap yun. So that's number 5. Bibilisan ko na mga kapatid ha. Number 6, dito na tayo. If Jesus did not die, Israel will remain struggling under the old law-keeping covenant. Mananatili po sila dito. Mahirap yun. Number 7, under grace, all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. Mga kapatid, dito ako magtatapos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20, for all the promises of God in Jesus are yes, and in Christ, amen, to the glory of God through us. Buti na lamang po namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil po lahat po ng promises from Genesis until Revelation, minus the curses, belongs to us. Amen. Amen. Alam niyo po today, ito pong gusto kong iwan sa inyo. Kung ba't hindi mawawala ang kaligtasan natin. Babalikan ko po yung the night of the Passover. Sabi ng Diyos kay Moises, magpahid kayo ng dugo ng lamb o ng tupa sa inyong doorpost at sa inyong lintel. It's a picture of the cross. At kapag dumaan dyan ang angel of death, pag nakita na meron nakapahid na dugo ng lamb, lalagpasan kayo. He will pass over you. Death yun, ng mga firstborn. Today, we are now in Christ. And through His blood, tayo po ay naligtas sa kanyang kamatayan. Yung dugo pong yun, balot tayo ng dugo ni Kristo. Pag nakita kayo ni kamatayan, ipapass over ba kayo ni kamatayan? Church, lalagpasan ba kayo ni kamatayan? Sabi ba na kamatayan sa'yo? Ay, hindi pwede ito, may dugo eh. Nakuha niyo po yan? Hindi ba tayo blessed, church? Now, paano po nangyari ito? It's because of His death on the cross. So, wala tayong katatakutan. We are so blessed today. Because of the blood, hindi po dahil sa mabait tayo, but because of His goodness, but because of His blood. So, hindi mo man nakikita yung dugo ni Kristo sa iyo, pero nakikita natin, paano mo malalaman na nasa iyo ang dugo ni Kristo? Nagbabago po ang mga buhay natin. Amen. Hindi ka na yung dating ikaw. Yung dating ikaw pa nagkakasala, nag-i-enjoy. Ibang tipong hindi ka nako-conscious sa iyong kasalanan. Kapag ganun po kayo, magtaka po tayo, mukhang wala pa ang banal na spirito sa ating mga spirito. Mukhang nasa inyo pang hamartiya. Pero kapag nakikita mo, ang buhay mo ay binabago. Unti-unti, it's a process. Huwag po kayong mag-alala. We sometimes fail, we sometimes sin, we fall, pero hindi po kayo nag-i-enjoy sa kasalanan. At napapansin niyo po ang buhay ninyo, buhay na ganap at kasaya-saya. Definitely, wala na po yung hamartiya. Paano nawala yung hamartiya? Babalik na naman po tayo. It's because of the blood of Christ that was shed on the cross. So let's go back to our question. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. I'll be giving you these verses before we end. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ephesians 1:6, for the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the Beloved. You are accepted
because of what Jesus did. Because you are in the beloved. Yung beloved po dito, capital B, is Jesus Himself. And Romans 5:15. But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense, many died. Si Adan po iyan. Sa kanyang kasalanan, maraming namatay. Much more, the grace of God and the gift by the grace of the one man, that's Jesus Christ, abounded to many. Nananagana po ang biyaya sa atin ng Diyos. Amen. So let's go back to our question. Bakit kailangan pang mamatay ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo? Ano-anong magagandang naidulot nito sa buhay ko at sa buhay mo? Ang dami, mga kapatid. Ang dami. So this is our solution as we end. If Jesus had not come to die, His substitutionary death on the cross would never happen. And thus, there would be no redemption, no justification, and no salvation from sin. So Lord, thank you so much. Buti na lamang po, kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. One last verse, Acts 4:12. No is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So once again, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Kaya po itong araw na ito, habang atin pong ginugunita ang mahal na araw, balik-balikan natin ang katotohanan. Buti na lang namatay ang Panginoong Jesus. Kung hindi, saan tayo dadamputin? Kung paano po ninyo sineselebrate ang Christmas, gunitain din po natin. Gawin nating makabuluhan ang mahal na araw na ito. Dahil kung hindi po namatay ang Panginoong Hesukristo, wala tayo. Saan tayo dadamputin? Pero buti na lang, sa kanyang kamatayan, dumanak ang dugo sa krus ng Kalbaryo. Doon po tayo niligtas. Sa pamagitan po ng kanyang dugo, hindi lamang tayo pinatawad, hindi lang tayo pinagaling, tayo pa iligtas na. Ligtas sa karamdaman, ligtas sa kapahamakan, at meron tayong buhay na walang hanggan. Church, this is really awesome, mga kapatid. Kaya nga po, gusto kong kausapin na ating mga kapatid na kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, never take this for granted. Napaka-importante po ng relasyon natin sa Panginoon. Masyado tayong abala sa relasyon natin sa ibang tao. That's good. Pero pinaka-importante po, na gift na ibibigay natin sa bawat tao, especially sa inyong mga anak, makilala nila ang Panginoon Hesukristo. Narinig ko sa isang napakagandang sermon, hindi po pinakamahalagang education. Mahalagang education, I believe. Pero alam niyo po yung mga anak nyo, kahit po mataas ang pinag-aralan nila, tapos naging mayaman sila, pero hindi nila kilala ang Panginoon Hesukristo, sila po ay tatandang mayaman na mahirap. Alam niyo po ba yung pagiging milyonaryo? Di ba? Nakita niyo, 1. Ano dumadagdag sa 1? Pag dumadami, bago ka maging milyonaryo, 0. Ano yung 0? Nothing. So, hindi kayamanan ang susi. Kailangan natin yung 1, si Jesus. Kapag meron kang 1, you've got everything. Daig mo pang SM. Amen, church? So, kung meron kang si Kristo, nasa iyo ng lahat. At pag inuna natin ang Panginoon, and all of these things will be added unto you. Huwag mo habulin yung maraming zeros. Ang pinakamahalaga, yung 1, si Jesus. So, kapatid, kung wala pa po kayo relasyon sa Panginoon at namangha po kayo sa ating mga pinag-usapan, buti na lang namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And next Sunday, pag-usapan natin, ano naman yung kagandahan? Bakit siya nabuhay na maguli? Pero ngayon, nakita mo, na-realize mo, Lord, buti na lang namatay ka. Kung hindi ka namatay, wala akong pag-asang maligtas. Kapatid, kaibigan, gusto ko tang imbitahan. Gusto mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon at gusto mo maranasan ng kaligtasan. At kung meron man po dito sa ating sa on-site na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, I would like to invite you to pray this prayer with me. Sabihin niyo lang po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas at tanggalin ang hamartiya sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, nananampalataya ako sa iyo na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi mo na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli dahil na nagumpay ka sa kamatayan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay isa sa mga
nanalangin na panalangin ito, manampalataya po kayo. Kayo po ay ligtas na. At tayo po tayo, church. And as we sing this song, mag-usal po tayo na pasasalamat sa Diyos. Indeed, you are so blessed. Pasalamatan natin ang Panginoon. Buti na lang, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing. And all will see how great is our God. Thank you, Lord. How great is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will sing. And all will see how great is our God. One more time, church. How great is our God. How great is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will sing. And all will see how great is our God. Kung bakit po natin sinasabing dakila ang Diyos is because it was His idea na ilagay po ang kanyang bugtong na anak. Isilang, magdusa, at mamatay alang-alang po sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya po, marapat lamang po awitin natin sa Kanya itong awiting ito because siya lamang po nakaisip nito. Wala nang iba pang pamamaraan. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon sa atin? So church, patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. Maraming salamat sa iyo, Aba, sa iyong pamamaraan para iligtas po ang bawat isa po sa amin. Na inilaan mo ang iyong bugtong na anak at hindi po nyo siya ipinagkait sa amin. Salamat. Dahil buti na lang siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At ito po, Panginoon, habang amin pong ginugunita ang mga araw na darating, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang lubusan at maisa puso namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. At sa mamagitan din po ng kamatayan ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang kami niligtas mula sa aming mga kasalanan, kundi na isa katuparan pa na itatag pa ang bagong kasunduan ng purong biyaya mo, O Diyos. Na kung saan, Panginoon, kami po ay pinagpala, hindi po nakabasa sa aming kabutihan, hindi sa aming kabaitan. Hindi rin po dahil sa aming pagsunod, kundi sa pagsunod at sa kabutihan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang maraming salamat po sa katotohanan ito. At dahil dito, O Diyos, hindi namin maiwasang magmahal sa isang Diyos na una nagmahal sa amin. Hindi namin maiwasang maglingkod ng patuloy sa isang Diyos na unang nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa amin. Na hindi namin maiwasang magpuri sa inyo, O Diyos, dahil marapat po kayong papurihan at pasalamatan. Mga kapatid, kung atin po napagtanto na hindi po ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, na siya pong kinakailangan natin eternal. Alam ko meron po kayong pangailangan temporal. Isipin po natin itong lohikong ito, itong logic na ito. If God did not withheld His Son to us, bakit po ipagkakait niya sa atin ating pangangailangang temporal? So church, bilang mga anak ng Diyos, buksan po natin ating mga labi. Iusal natin sa Diyos, ano po ang inyong mga kabigatan, pangangailangan sa Kanya. Kagalingan, inilaan na ng Diyos yan sa inyo. Provision, inilaan na yan sa inyo ng Diyos. All you have to do, you have to believe it and receive it. Come on, church. Idulog natin sa Panginoon ang mga kabigatang ito. Ano man yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kapaitan, yung tila tinatanggal nito yung kagalakan ng kasiyahan po natin. Sabihin natin sa Panginoon, manalangin po tayo, O Diyos, naririnig mo ang tinig ng iyong mga anak. On-site and online. Ano man po itong mga bagay na nagbibigay sa amin ng lungkot, kabigatan. Kung binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, hindi mo siya ipinagkait at namatay sa krus ng Kalbaryo at inilaan sa amin ang mga eternal namin pangangailangan. Lord, how much more na hindi mo ilalaan sa amin ang mga bagay na temporal, na magbibigay po sa amin ng kagalakan, kasiyahan, at kaginhawahan sa aming buhay. Salamat, Panginoon.
Dahil po sa kamatayan ni Kristo Jesus, lahat ng iyong mga pangako ay oo at amen. At habang ito po ay aming tinatanggap at isinasa pamuhay, nagbibigay po ito ng luwalhati sa iyong pangalan sa pamagitan po ng aming mga buhay. So church, open your mouth, buksan po ninyo ang inyong mga puso, sabihin ninyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. Hindi po kayo kukondinahin ng Diyos. Ang totoo, He loves it when you ask big from Him. Huwag kayong humingi lang na maliliit na bagay sa Diyos. Ask big from Him. Malaki po ang Diyos natin. Come on, church. Buksan po ninyo ang inyong mga labi. At hingin natin sa Diyos, Panginoon, alam ko nakabukas ang iyong mga kamay. At layunin mo, Panginoon, maranasan namin ang mga pagpapalang inilaan mo na sa iyong mga anak. Kagalingan, probesyon, kagalakan, kalayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil natutuwahan na kami po'y humihiling sa inyo. Salamat. Inaangkin po namin ang mga sagot na ito. Salamat, Panginoon, higit sa lahat, sa kaligtasan na dulot ng iyong anak na si Jesus sa kanyang kamatayan. Maraming salamat po, O Diyos. And this we pray. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you for joining us. See you next Sunday. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.